Ako si Padre Miguel Angel Herrera, 32 taong gulang, at ang kwentong ito na ibabahagi ko ay hindi katang-isip o lumang alamat ng simbahan. Nangyari ito, ganap totoo, at walang bahid ng dramatismo, 6 na buwan na ang nakalilipas. Sa araw na yon, tuluyan kong nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa isang anyo na hindi ko kailanman inasahan. Linggo ng umaga, ika-27 ng Pebrero. Ang hangin sa Villa Magdalena ay may halumigmig ng isang tag-araw na paalis na, at ang langit ay kulay abo gaya ng usok sa mga lansangan ng São Paulo. Sa loob ng iglesia ni San Francisco de Assis, ang mga ilaw ay malambot na sumasayaw sa mga antigong bintanang salamin. Punang simbahan, gaya ng inaasahan tuwing 1-0 na misa, mahigit 200 katao, bawat isa ay may dalang kanya-kanyang pag-asa at pasanin. May mga batang hindi mapakali, pilit na pinapatahimik ng kanilang mga magulang. May mga matandang babae, bitbit ang rosaryo, nakaalalay ang pananampalataya sa paglalakad. At ang mga kabataang tila nagtatangkang maghanap ng direksyon sa gitna ng isang lungsod na minsang pinangalanang dakilang metropolis, pero mas kilala ngayon sa pagkakabasag ng mga pangarap. Nakahanda ako. Ang homilya ko ngayong araw ay isa sa mga pinakapinag-isipan ko. Ang tema, pag-ibig sa mga kaaway, isang mensaheng tila imposibleng isabuhay pero inutos mismo ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Mateo. Ang gabing bago ang misa, nagdasal ako ng matagal, lumuhod sa harap ng altar, at hiniling sa Diyos ang mga salitang kailangan ng mga tao. Ang pakiramdam ko, hindi ako ang gumawa ng sermon, parang may kamay na gumabay sa panulat ko. Nang sumimoy ang hangin mula sa bukas na pintuan ng simbahan, saka ko lamang napansin ang kakaibang presensya. Doon, sa ikatlong hanay sa kanan, may nakaupong lalaki. Hindi ko siya kilala. Tantiya ko nasa 40 ang edad. Matipuno. Suot ang isang madilim na bughaw na polo at kupas na maong. Tahimik. Ngunit may bigat sa kanyang aura, isang enerhiyang halos makapunit sa himig ng banal na katahimikan. Hindi siya gumagalaw pero ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng isang uri ng sakit na hindi basta nakikita, kundi nararamdaman. Alam ko ang ganitong tingin. Mga taon sa ministeryo ang nagturo sa akin kung paano basahin ang mga mata ng sugatang kaluluwa. At ang kanya, tila puno ng galit na may kalakip na matinding pighati. Sa likod ng ambo, habang binabasa ni Marco ang unang pagbasa, napatitig ako sa kanya. Hindi siya tumitingin sa akin. Pero ang kanyang mga daliri ay nangangatog, at paminsan-minsan ay gumagalaw ang labi na para bang may kausap siyang hindi nakikita ng iba. Sa harapan, si Donna Carmen, isang matandang debota, ay lumingon at napatingin sa akin. Bahagyang umiling, tila sinasabing, may kakaiba, Padre. Tumango lang ako, tahimik na pahiwatig na napansin ko rin. Tinawag ko ang Ebanghelyo. Tumayo ang mga tao, tumugtog ang kampanilya. Lumingon ako sa mga mata nila habang sinisimulan kong basahin ang salita ng Diyos. Narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Habang binibigkas ko ang mga salita ni Jesus, unti-unting bumigat ang hangin. Ramdam ko ito, hindi lamang sa katawan kundi sa espiritu. Ang lalaki sa ikatlong hanay ay lalong hindi mapakali. Nakayuko na siya, pero ang kanyang mga kamay ay hawak-hawak ang upuan sa harap niya na parang pinipigilan ang sariling bumangon. Ang kanyang mga mata, ngayon ay mulat na, ay tila umaapaw sa hinanakit. Ako'y nagsalita, pero ang puso ko'y bumilis ang tibok. Nagpatuloy ako. Tinapos ko ang Ebanghelyo, maging ganap kayo, gaya ng pagiging ganap ng inyong Ama sa langit. Purihin ka namin, Panginoon, ang tugon ng mga tao. Ngunit sa akin, parang umalingaw-ngaw ang katahimikan. Suminghap ako ng malalim. Lumapit sa pulpito. Sa wakas, oras na ng homilya. Mga kapatid, panimula ko, madalas nating isipin na ang pagpapatawad ay para lamang sa mga santo. Na ito ay imposibleng hilingin sa ordinaryong tao. Pero hindi ito isang pakiramdam, ito ay isang desisyon. Isang hakbang na pinipili araw-araw kahit masakit. Tumigil ako sandali. Tinapik ang dibdib ko. Alam ko ito dahil naranasan ko. Ikinuwento ko sa kanila ang aking kabataan sa Córdoba, Argentina. Kung paanong ang ama ko ay nawalan ng trabaho matapos maloko ng isang opisyal ng gobyerno. Kung paanong nabaon kami sa utang, nawalan ng bahay, at napilitang tumira sa barong-barong. Bata pa lang ako pero natikman ko na ang galit. Ang uhaw sa hustisya. Ang tukso ng paghihiganti.
Pero hindi ako pinalaya ng galit. Pinalaya ako ng awa, sabi ko, tumitig sa mga mata ng kongregasyon. Sa bandang harapan, nakita ko si Donna Mara, ang babaeng nawalan ng anak sa isang aksidente ilang taon na ang nakakaraan. Nakayuko siya pero tumutulo ang luha. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang puso. Lumingon ako sa ikatlong hanay. Ang lalaki, hindi na lamang nangangatog ang mga kamay. Ngayon ay nakatingin na siya sa akin. Direkta. Hindi parang pasaring, hindi rin mapanira. Isang tingin na puno ng sakit pero may halo ng pagkagulat. Pinagpatuloy ko ang humilya. Kapag kinuha sa atin ang pinakamamahal nating tao, kapag tila nanalo ang kasamaan, ano pa ang matitira sa ating puso? Pagod? Put? O pananampalataya na kahit hindi natin maunawaan ang lahat, hindi tayo iniwan ng Diyos. Ang Diyos, sabi ko, ay hindi lamang nasa liwanag. Naroon siya sa gitna ng dilim, hinihintay tayong humawak sa Kanya. Bumuntong hininga ako. Malapit na akong matapos nang biglang tumayo ang lalaki. Pumihit ang ilang ulo. Kumaluskos ang ilang bangko. May bulungan ng takot. Si Donna Carmen ay napakapit sa braso ng katabi niyang apo. Tumigil ako sa pagsasalita. Padre, sigaw ng lalaki. Paos, nanginginig. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Nagsasalita ka ng tungkol sa pagpapatawad, pero ano ang alam mo sa tunay na sakit? Sa pagkawala ng tanging taong dahilan ng iyong buhay. Walang kumikibo. Maging ang mga bata na tahimik. Tumingin ako sa kanya. Sa mata. Hindi ako umatras. Hindi ko alam ang lahat ng sakit, sabot ko. Pero alam ko ito, ang Diyos ay naroroon sa bawat sugat, kahit yung mga walang lunas sa lupa. Nagsinungaling kayo sa akin, sigaw niya. Ang mga katulad mo, nangako ng himala pero iniwan kami. Inabot niya ang jacket sa gilid niya. At doon ko nakita ang bakal. Sa isang iglap bumagal ang oras. Lahat ng tunog ay parang nalunod sa malapot na hangin, wala na ang ingay ng mga bata, wala na ang pagaspas ng bentilador, wala na ang tilaop ng ibon sa labas ng simbahan. Ang mundo ay huminto sa pagitan ng sigaw ng isang sugatang ama at ang buntong hininga ng daan-daang mga taong nagdasal na hindi nila ito iniisip. Padre, ulit ng lalaki, ang tinig ay bahagyang pabulong na parang nilulunok ang sariling galit. Ano nang alam mo sa tunay na sakit? Lumingon ang ilan sa mga kalalakihan sa paligid, waring handang kumilos kung sakaling kailanganin. Ngunit hindi ko ginagalaw ang katawan ko. Alam kong bawat galaw ay maaaring magbunga ng hindi na mababalik. Sa isip ko, nagdasal ako. Walang salitang mahaba, isang bulong lang, Espiritu Santo, ako iyo. Ngunit hindi pa siya tapos. Ano nang alam mo sa pagkawala? Tanong niya, halos pasigaw, at doon ko nakita, ang kanyang kamay ay lumusot sa loob ng kanyang jacket, at mula roon ay inabot ang isang bagay na kumikislap. Isang baril. Isang malamig na daluyong ng takot ang dumaan sa buong simbahan. May napasigaw, may tumakip ng mata, at may iba na agad na dumapa sa sahig. Ngunit ako, nakatayo pa rin. Hindi sa tapang. Hindi ako bayani. Ngunit may isang kapayapaang bumalot sa akin na hindi ko maipaliwanag. Ang uri ng kapayapaan na parang hindi na mahalaga kung mabubuhay pa ako basta nagawa ko ang tama. Alam mo ba kung ano nang ginawa ng mga katulad mo sa anak ko? Bulalas niya, halos hindi na mapigilan ang sarili. Sa dulo ng mata ko, nakita ko si Donna Carmen na tahimik na nagrorosaryo, luhaan ang mga mata. Si Donna Mara naman ay yakap-yakap ang isang batang babae, pilit na pinapakalma. At sa likuran, si E.A. Moura ay tila handang sumugod, ngunit pinipigilan ang sarili dahil alam niyang wala siyang magagawa laban sa baril. Hindi ko alam kung bakit, pero lumapit ako ng isang hakbang. Dahan-dahan. Hindi ko inisip kung tama o hindi, gumalaw lang ang mga paa ko. Kuya, sabi ko sa lalaking may baril. Kung ako ang kailangan mong saktan para gumaan ang loob mo, andito ako. Pero hayaan mo muna akong magsalita. Hindi siya kumibo. Nanginginig ang kanyang balikat. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero may bumulong sa loob ko. Hindi tinig. Hindi salita. Isang panigurado. At mula sa bibig ko, bago ko mapigilan, lumabas ang mga katagang, hindi ito gusto ni Isabela. Tumigil ang mundo. Ang baril na halos itinutok na niya sa akin ay biglang napababa. Ang mukha niyang puno ng puot ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Bulong niya. Hindi ako sumagot.
Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hindi ko rin alam kung paano ko nasabi iyon. Mula sa pagiging matatag, ang lalaki ay parang pinutulan ng lakas. Nabitawan niya ang baril na kumalabog sa marmol na sahig. Napaluhod siya sa gitna ng gitnang pasilyo. At doon siya nagsimulang mangisay. Unay ang kamay parang namimilipit. Pagkatapos ay ang buong katawan niya ay nanginginig na parang kinukuryente. Nanlaki ang mata niya at nagsimulang sumigaw, hindi ng galit kundi ng takot. Isang takot na hindi galing sa labas, kundi tila may nakikita siyang hindi natin nakikita. Isabela! Huwag! Huwag mo akong iwan, sigaw niya habang ang buong katawan niya ay nagpapadyak sa sahig. Ang mga mata niya ay hindi makatitig sa iisang direksyon. Gumagalaw na parang may sinusundan sa hangin. Diyos ko, bulong ni Mora habang tumatakbo palapit. Hindi ito simpleng kumbulsyon. Tumakbo rin si Donna Carmen, hindi alintana ang kanyang edad. Walang pag-aatubili, lumuhod siya sa tabi ng lalaki, hinawakan ang kanyang ulo, at bumulong, kalma lang, anak. Kalma lang, Ako naman, kahit sugatan na dahil ang bala ay tumama sa aking kaliwang balikat, ay hindi pa rin gumagalaw. Parang pinako ako sa lugar. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot at pagtataka. Sa kabila ng lahat, ang pakiramdam ko'y hindi ito ang katapusan. Para bang may mas malaking nangyayari at isa lang akong saksi. Naramdaman ko ang dugo na dumadaloy mula sa sugat sa balikat ko. Mainit. Basa ang aking kasulya, dumikit sa balat. Ngunit kahit hinihila na ako ng isang sakristan, pinilit kong manatili sa altar. Sa harapan ko, patuloy ang kumbulsyon ng lalaki. Si Mora ay nagsimulang magbigay ng unang lunas. Ang ilan sa mga miyembro ng kongregasyon ay nagbalik loob, lumapit upang tumulong. Ang iba'y nanatiling nakaluhod, nagdarasal. Ang simbahan ay naging isang battlefield ng pananampalataya at trauma. Padre Miguel, sabi ni Donna Mara, na lumapit at pinisil ang aking kamay. Buhay ka. Salamat sa Diyos. Dinukot niya ang kanyang panyo at idiniin sa aking sugat upang pigilan ang pagdurugo. Hindi siya masamang tao, bulong ko. Sugatan lang siya. Sobrang sugat. Si Donna Carmen naman, habang yakap-yakap ang nanginginig na si Roberto, ay tumingin sa akin at tumango. Pare, sabi niya, may himala ngayong araw. Maya-maya pa, narinig namin ang tunog ng mga sirena. Paparating na ang ambulansya at pulis. Ngunit walang umiimik. Ang buong simbahan ay nabalot ng isang katahimikan na hindi bunga ng takot, kundi ng pagkakaunawa. Sa gitna ng lahat, si Roberto ay tumigil na sa pangingisay. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang dating matalim at puno ng galit na tingin ay napalitan ng pagkalito at pagkatanto. Nasaan siya? Tanong niya, halos pabulong. Sino? Tanong ni Mora. Si Isabela, sagot niya, bago siya tuluyang nawalan ng malay. Ang tunog ng sirena ay parang umaalingaw-ngaw sa pagitan ng kamalayan at kawalan. Nasa stretcher ako, sinasakay sa ambulansya, habang ang hangin ng umaga ay tila naging mas mabigat, mas makapal. Hindi ko na nararamdaman ang balikat ko, marahil dahil sa adrenaline, marahil dahil sa grasya. Hindi ko rin alam kung nasaan si Roberto. Pero ang malinaw ay ito, may nangyaring hindi pangkaraniwan. Padre, huwag kang magsalita muna, sabi ng paramedic na may hawak sa pulso ko. Nasa ligtas na kalagayan ka. Malapit na tayo sa ospital. Tumango ako, bagamat wala na akong lakas magsalita. Ang isip ko'y naglalakbay na hindi sa sakit, kundi sa tanong. Paano ko nasabi ang pangalan ng anak ng lalaking iyon? Isabela. Isang salita na lumabas sa aking bibig na parang hininga. Wala sa sermon, wala sa balita, wala sa aking alaala. Pero nang sinabi ko ito, parang may pumutok na dam sa puso ng taong iyon. Parang may nagbukas sa pagitan ng langit at lupa. Sa ospital, agad akong dinala sa emergency room. Ang puting kisam ay tila lumulubog habang ang paligid ay abalang-abala, tumitiktak ang mga makina, may mga tinig ng mga doktor, at ang mga ilaw ay kumikislap sa bawat direksyon. Nag-ayos ng sugat ko ang isang batang doktor na si Lucas, tahimik at seryoso. Padre Miguel, sabi niya, maswerte ka. Tumagos ang bala sa balikat, pero walang tinamaan na vital organ. Malinis ang labas. Makaka-recover ka ng mabilis. Salamat, sagot ko. Pero may mas mahalaga. Yung lalaking bumaril sa akin, kamusta siya? Nagkatinginan ang mga nurse.
Maya-maya, lumapit si Iamura na dumating rin mula sa simbahan. Si Roberto ay nasa observation. Ihiwalay siya at may bantay ng pulis pero ligtas siya. Padre, tumigil siya sandali. Kailangan mong malaman nang magkamalay siya, ang una niyang sinabi ay pangalan mo. Tumingin ako sa Kesam. Ang puso ko'y mabigat, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa isang pakiramdam na higit pa sa pisikal na kirot, may nangyaring sagrado. Kinabukasan, habang nagpapahinga sa isang pribadong silid, pinayagan ako ni Bishop Silva na bisitahin si Roberto. Hindi pa rin ako makakilos ng husto, pero sa tulong ng wheelchair, dinala ako ng isang nurse sa kabilang bahagi ng ospital. Nang dumating kami sa silid ni Roberto, may 2 pulis sa labas ng pinto. Isa sa kanila ang bumati, ngunit nagtanong, "Padre, sigurado po ba kayo? Siya po ang bumaril sa inyo." "Hindi siya kriminal," sagot ko. "Sugatang tao lang." Pumasok ako. Sa loob ng kwarto, si Roberto ay nakaupo sa gilid ng kama. Nakatitig sa kanyang mga kamay. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. "Ama," bulong niya, nanlalaki ang mga mata. Itinaas ko ang aking kamay. "Kalma. Maupo ka. Wala kang dapat ikatakot sa akin." Tumango siya at naupo kaming pareho. Ilang saglit na katahimikan. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Hindi ko alam kung bakit ako andito pa. Sa loob-loob ko, dapat patay na ako. Pero may sinabi siya. "Sino?" tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. "Si Isabela," sagot niya, tinig na puno ng pagkamangha. "Nakita ko siya, Padre. Sa gitna ng kumbulsyon o kung anuman yon. Para akong natulog pero alam kong gising ako. Parang ako'y nasa ibang lugar." "Kwento mo sa akin," hikayat ko. "Ang pangalan ko ay Roberto Ferreira da Silva," panimula niya. 3 taon na akong biyudo. Ang asawa ko, si Carla, namatay sa aksidente sa sasakyan. Naiwan sa akin ang anak naming si Isabela, 3 taong gulang siya noon. Mula noon, siya ang naging mundo ko. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Nagtrabaho ako bilang mekaniko sa 2 garahe. Wala na akong sariling buhay. Lahat ay para mapagamot siya. At noong nagka-leukemia siya, bumagsak ang mundo ko ulit. Pero lumaban kami. Napatingin siya sa bintana. May nagsabi sa akin ng isang pastor sa Rie, nangako ng himala. Nagsabi na kung magpadala kami ng donasyon at ipanalangin si Isabela, gagaling siya. Naniwala ako, Padre. Pinadala ko ang natitirang 3,000 na ipon ko, pera na dapat ay para sa libing ng asawa ko. Huminto siya. Huminga ng malalim. 2 araw pagkatapos kong ipadala yon, namatay si Isabela. Natahimik ako. Walang salita ang sapat para sa ganoong sakit. Hindi ko masisi ang Diyos sa una. Sinisi ko ang sarili ko. Pero habang lumilipas ang mga buwan, ang galit sa pastor ay naging galit sa lahat, lalo na sa simbahan, sa mga pari, sa mga taong parang ikaw. Lahat ng sinasabing manalig lang, lahat ay ayos. Hindi naman nagiging ayos. Tumulo ang luha niya. Hindi niya pinunasan. Pero nung nagkita kami ulit, lahat nagbago. Nagtagal ang katahimikan bago siya nagpatuloy. "Padre, noong kumbulsyon ko dinala ako sa isang lugar na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya lupa, pero totoo. May liwanag, hindi nakakasilaw, hindi malamig. Basta mapayapa. Nandoon si Isabela. Nakangiti. Parang hindi siya nagkasakit. Nakatayo siya sa gitna ng parang, nakasuot ng puting damit. Tumakbo siya papunta sa akin. "Tay," sabi niya, "tumigil ka na sa galit. Hindi ka namin iniwan. Makasalanan ako, Padre." Pero sa sandaling yon, wala akong naramdamang takot. Tanging pag-ibig. Tiningnan niya ako. Diretso sa mata. Sinabi niya sa akin na kailangan kong patawarin ang sarili ko at ang mga taong nanakit sa atin. Dahil habang nagdadala ako ng galit, hindi ko mararamdaman ang pagmamahal nila mula sa langit. Hindi ko napigilan ang luha ko. Hindi bilang pari, kundi bilang tao. Bilang isang anak ng Diyos na minsan ding nagtanong kung bakit pinapayagan ng langit ang sobrang sakit. "Padre," bulong niya. "Paano mo nalaman ang pangalan niya?" "Hindi ko alam," sagot ko. Lumabas lang. Parang hindi ako ang nagsalita. Napangiti siya. Hindi ng ligaya, kundi ng pagkakaunawa. "Baka siya ang nagsalita sa'yo. Baka ginamit ka ng Diyos."
Kasi kung tumugon ka ng galit sa ginawa ko, baka tuluyan na akong nawala. Napahawak ako sa aking balikat, ramdam ang sakit na naroon pa rin. Ngunit sa loob ko, may liwanag na nagsisimula ng lumiyab. Hindi liwanag ng pagkakaintindi sa lahat ng bagay, kundi liwanag ng paniniwalang may dahilan ang lahat. Tumayo ako. Pinisil ang balikat niya. Roberto, hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi pa tapos ang buhay mo. Bakit mo ko tinutulungan? Binarel kita. Dahil tinulungan mo ako, sagot ko. Ipinaalala mo sa akin kung bakit ako naririto. Tumulo ulit ang luha niya. Pero iba na. Hindi ng pagkawasak kundi ng pag-asa. Pagsapit ng 2:00 ng hapon kinabukasan, bumukas ang pinto ng aking silid sa ospital at isang figura na pamilyar ang pumasok, si Obispo Dom Antonio Silva, ang aking tagapayo mula pa noong seminaryo. Katamtaman ang taas, kalbo na ang ulo, at laging may dalang rosaryo sa bulsa ng kanyang kasuotan. Ngunit higit sa lahat, may dalang presensya na tila laging nakaangkla sa langit. Padre Miguel, sabi niya habang palapit, ngayon lang ako nakakita ng ganyang headline. Umupo siya sa silya sa tabi ko at mumiti ng malumanay. Hindi araw-araw binabaril ang isang pari sa gitna ng homilya at pagkatapos ay pinipiling magpatawad. Mumiti rin ako, bahagyang may ngiti ng pagod. Hindi rin araw-araw, Monsenor, na nararamdaman mong kinakausap ka ng langit sa mismong altar. Tahimik siyang tumango. Iyon na ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi lang bilang obispo mo, kundi bilang kapatid mo sa pananampalataya. Gusto kong tanungin ka ng personal, sa palagay mo ba milagro ang nasaksihan mo? Humina ako ng malalim. Tinitigan ko ang sugat sa aking balikat. Ang sugat ay nandoon pa rin, sikal, malinaw. Ngunit mas matindi ang sugat sa aking puso na tila hindi masakit, kundi binuksan upang muling mapuno. Hindi ko alam kung paano ko nalaman ang pangalan ng anak niya. Wala akong impormasyon tungkol sa kanya. Wala akong dahilan para isipin ang pangalang Isabela. Pero lumabas sa bibig ko. At nang marinig niya yon, nabasag siya. Parang isang bintanang ilang taon nang nakakandado. Hindi ko masabi kung milagro iyon sa teknikal na paraan. Pero alam ko ito, may dumaan sa simbahan natin noong araw na yon, hindi ko ito nakita, pero ramdam ko. Parang hininga ng Diyos. Tahimik si Obispo Silva sa loob ng ilang minuto. Hindi siya nagmadaling magsalita. Isa siya sa mga taong ginagabayan ng katahimikan. At nang nagsalita siya, buo at klaro. Kung totoo ang sinasabi mong nakita mo ang Diyos na gumalaw sa gitna ng karahasan, kung totoo na narinig mo ang kanyang tinig habang dinudugo ka, Miguel, kailangan nating kumilos alinsunod doon. Kaya gusto kong itanong, balak mo bang magsampa ng kaso laban kay Roberto? Hindi, sagot ko agad. Hindi siya kriminal. Hindi siya masamang tao. Siya'y isang ama na nawalan ng anak at nabaon sa puot. Pero nang buksan niya ang puso niya sa awa, nabuksan din ang langit. Kinabukasan, dumating si Fiscal Carlos Eduardo Santos, kasama ang abogadong pampubliko na si E.C. Paulo Lima, upang ayusin ang mga papeles. Hindi ko inasahan ang kanilang kahinahunan. Sa halip na malamig at formal, ang tono ng pag-uusap ay tila may pagkasimbahan. Puno ng pag-unawa. Ama, bungad ni Fiscal Santos, alam naming teknikal na tangkang pagpatay ang kaso. May higit sa 100 saksi. May baril, may bala, may sugat ka. Tumango ako, hindi para sumang-ayon, kundi upang kilalanin ang bigat ng kanilang posisyon. Pero, dagdag ni Lima, ipinaabot mo na ayaw mong ituloy ang reklamo. Kaya nagmumungkahi kami ng isang alternatibong ruta, pagpapasok kay Roberto sa mandatoryong psychological counseling, probationary supervision sa loob ng 2 taon, at hindi bababa sa 500 oras ng serbisyo sa komunidad. Sa ilalim ng kondisyon, dagdag ng fiscal, na hindi siya ulit at sumailalim sa psychiatric evaluation. Pumapayag ako, sagot ko, at hihilingin ko rin na ako mismo ang tumulong sa bahagi ng kanyang proseso ng paghilom. Hindi ito pagtatanggol sa ginawa niya. Ito'y paniniwala na may mas malalim na dahilan kung bakit siya narito pa. 3 araw ang lumipas. Bumalik si Roberto sa ospital upang sumailalim sa mga pagsusuri, at ako naman ay dahan-dahan nang nakakagalaw. Doon kami muling nagkita, sa isang maliit na silid sa gilid ng pasilidad, sa ilalim ng pagbabantay ng 2 tauhan ng pulisya, pero hindi sila kailangang kumilos. Pumasok siya nang nakayuko. Dala niya ang isang maliit na notebook. Nang makita niya ako, nanatili siyang tahimik ng ilang segundo bago siya nagsalita.
Padre, bulong niya, pasensya na po. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Tumayo ako mula sa upuan at lumapit sa kanya. Sa kabila ng pananakit ng balikat ko, pinilit kong yakapin siya. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin, Roberto. Tayo pareho'y dumaan sa apoy. Pero andito pa tayo. Ibig sabihin, may dahilan. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sinabi sa akin ni Isabela, sabi niya na kapag sinaktan kita, ikaw ay tutugon ng pag-ibig. Sinabi niya yon bago ako magising. Hindi ko napigilan ang pangingilabot. Sa dami ng mga teolohikong libro at panalangin, walang makahihigit sa isang simpleng patotoo mula sa isang ama na nasaksihan ang kapangyarihan ng langit mula sa gitna ng impyerno. Umupo kami at nagtagal kami sa tahimik na pag-uusap. Ipinakita niya sa akin ang notebook, may mga guhit ni Isabela, may mga salita niyang isinulat habang ginugunita ang kanyang karanasan sa panahon ng kumbulsyon. Padre, tanong niya pagkatapos, posible bang gumawa tayo ng paraan para matulungan ang ibang katulad ko? Yung mga magulang na nawalan ng anak? Nagulat ako sa tanong, hindi dahil sa ideya, kundi dahil yon mismo ang laman ng panalangin ko kagabi. Sa simbahan natin, sagot ko. Gagawa tayo ng grupo. Doon sila pupunta, hindi para maipaliwanag ang lahat, kundi para hindi sila magdalamhati mag-isa. May pangalan na ako sa isip, sabi niya, ngumiti ng bahagya. Ano? Amor eterno, sagot niya. Pag-ibig na hindi natatapos kahit sa kamatayan. Pagsapit ng gabi, mag-isa ako sa silid. Binuksan ko ang bintana. Sa labas, tahimik ang lungsod. Walang wailing ng sirena, walang busina, walang ingay ng mundo. Tiningnan ko ang buwan at sa katahimikan, nagsalita ako sa Diyos. Panginoon, bulong ko, sa araw na yon, binasag mo ang sermon ko. At ipinakita mo ang sayo. Tulungan mo akong maging bahagi ng paghilom ng iba. Gawin mo akong kasangkapan ng iyong kapayapaan. At sa panahong iyon, hindi ako tinamaan ng liwanag, hindi ako nakarinig ng tinig. Pero sa loob ko, may katiyakan, ito ang bagong simula ng aking bokasyon. Ang simbahan ay parang muling ipinanganak. Linggo ng umaga. Eksaktong isang buwan matapos ang pamamaril. Habang papasok ako sa iglesia ni San Francisco de Asís, may halo akong kaba at pananabik. Kaba dahil alam kong ito ang unang misa mula nang ako'y binaril sa mismong altar na ito. Pananabik dahil alam kong babalik ako hindi bilang pari lamang, kundi bilang saksi sa isang himala ng paghilom. Mula sa bungad pa lang ng simbahan, dama ko na ang pagbabago. Mas marami ang tao, hindi lang regular na mga parokyano, kundi mga bagong mukha. May mga nakatayo sa pasilyo, may ilan pang nakaupo sa hagdan sa likod. Sa labas, ang ilang di na makapasok ay naglatag ng banig at upuan. Ang himig ng koro ay mas malambot, mas taimtim, na para bang sinadya nilang ipagsigawan ang pananampalataya, hindi sa lakas ng tunog, kundi sa lalim ng damdamin. Nang ako'y lumapit sa altar, may katahimikang bumalot sa simbahan. Tila walang gustong magsalita o bumigkas. Sa halip, nakatingin lang sila sa akin, may ilang lumuluha, ang iba'y tahimik na nagdarasal. Ngunit ang aking paningin ay agad na nahulog sa isang tao sa gitna ng ikatlong hanay. Si Roberto. Suot niya ang isang simpleng polo at itim na pantalon. Malinis ang buhok, may dala siyang maliit na notebook, at nakayuko habang nananalangin. Hindi siya ang parehong taong sumigaw ng galit at isang buwan ang nakaraan. May kapayapaan sa kanyang mukha, ang uri ng kapayapaan na hindi madaling makuha, kundi ibinibigay ng langit mismo. Sa gitna ng misa, habang ipinahahayag ko ang ebanghelyo, ang tungkol sa pagkabuhay ni Lazaro, hindi ko napigilan ang pagtalima ng damdamin. Mga kapatid, sabi ko sa homilya, marami sa atin ang may sarili nating mga Lazaro, mga bahagi ng ating buhay na tila ba patay na, at hindi na mabubuhay pa. Mga anak na nawala. Mga pangarap na namatay. Mga puso na nasugatan. Tumigil ako. Tumingin sa kongregasyon. Ngunit hindi iyon ang wakas. Sapagkat sa utos ng Diyos, kahit ang patay ay bumabangon. Kahit ang pusong wasak ay maaaring muling magmahal. Pagkatapos ng misa, bago pa man magsimulang magsyalisan ang mga tao, lumapit ako sa pulpito ulit. Bago kayo umalis, anunsyo ko, nais kong ipakilala sa inyo ang isang inisyatiba na ipinanganak sa gitna ng sakit, ngunit isinilang sa liwanag ng pag-asa. Bumaling ako kay Roberto, na ngayon ay tumayo na, bahagyang nanginginig ngunit matatag. Sa araw na ito, inilulunsad natin ang grupo na tinatawag naming Amor Eterno, isang samahan para sa mga magulang na nawalan ng mga anak,
Ngunit nais muling mabuhay, magmahal at magpagaling. Nagpalakpakan ng ilang tao, ang iba'y tahimik na umiiyak. Kung ikaw man ay isang ina, ama, lolo, o kapatid na nagdadala pa rin ng bigat ng pagkawala, dagdag ko, malugod kang tinatanggap. Nang sumunod na Miyerkules ng hapon, sa maliit na silid kape sa likod ng simbahan, nagsimula ang unang pulong ng Amor Eterno. 40 silya ang inihanda, 14 lang ang dumating. Ngunit sapat iyon para magsimula ng himala. Una akong nagsalita, ipinaliwanag ang layunin, hindi upang burahin ang sakit, kundi upang maging tahanan ng mga luha na hindi nauunawaan ng mundo. Pagkatapos ko, si Roberto ang tumayo. Walang papel. Walang handang speech. Tanging puso. Magandang hapon po, panimula niya. Ako si Roberto. Isa akong ama na nawalan ng anak. Pero ngayon isa rin akong ama na muling nabubuhay. Tahimik ang silid. Gusto kong simulan sa pagbibigay respeto sa bawat isa sa inyo. Ang sakit natin ay iba-iba, pero ang puwang sa puso natin ay pareho. Isa-isa, nagsimulang magsalita ang mga miyembro. Si Elena, 52 taong gulang, ay nawalan ng anak na si Gabriel, isang binatang nasawi sa aksidente sa motorsiklo. Tuwing gabi, sabi niya, hinihintay ko pa ring bumukas ang pinto. Parang may bahagi ng utak ko na ayaw tanggapin. Pero ngayong naririnig ko kayo parang unti-unting may liwanag. Si Ana Mara, isang balong ina, ay nawalan ng anak na si Sofa, 5 taong gulang, sa isang atake sa puso na walang babala. Ibinigay niya sa akin ang huling guhit niya ng bahaghari, kwento niya habang hawak ang isang papel. At simula noon, hindi na ako muling nakakita ng kulay sa buhay. Hanggang ngayon. Si Paulo, isang lalaking tahimik, malalim ang mata, ay nagsabing nawalan siya ng anak na si Leonardo, na nagpakamatay sa edad na 14. Wala akong sagot, sabi niya. At araw-araw, ang tanong ay pumapatay sa akin. Pero narito ako dahil gusto kong huminga. Maya-maya, habang nagpapatuloy ang pag-uusap, may kakaibang nangyari. Tumayo si Elena, nag-aalangan, at nagsabing, Padre, gusto ko lang pong ibahagi kagabi, na naginip ako kay Gabriel. Hindi ko siya napapanaginipan kailanman, pero kagabi, malinaw siya. Nakatayo siya sa hardin namin, may hawak na bulaklak, at ang sabi niya, Ma, andito lang ako. Lumuluhang umiti siya. Pakiramdam ko hindi iyon basta panaginip. Tumango si Roberto. Hindi mo siya pinanaginipan. Binisita ka niya. Kapag handa na ang puso natin, maririnig natin silang muli. Nagkatinginan ang mga tao sa loob ng silid. May luha, may pagngiti, may katahimikan. Ngunit may isang damdamin na hindi mapagkakaila, pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, lalong dumami ang dumadalo. May ilan mula sa malalayong distrito. May mga nagsabing nabalitaan nila ang grupo mula sa social media. May nagdala ng kapwa magulang. May isa pang pari na gustong maglunsad din sa kanyang parokya. Si Roberto, sa kabila ng hindi formal na edukasyon, ay naging isa sa mga pangunahing tagapagsalita. May katalinuhan sa kanyang mga salita, hindi formal, hindi pilosopikal, pero tunay. Natutunan ko kay Isabela, sabi niya sa ikatlong meeting, na ang pag-ibig ay hindi natatapos sa kabaong. Hindi ito naghihintay ng wakas, ito ang tulay patungo sa kabilang buhay. Dahil sa kanya, isang magulang ang nagsimulang magsulat ng liham para sa kanyang anak. Ang isa naman ay nagkwento ng panaginip kung saan yakap siya ng kanyang anak na babae at sinabing, hindi mo kailangang mabuhay para sa akin, mabuhay ka kasama ko. Ang simbahan ay nag-iba. Hindi na lamang ito isang lugar ng panalangin, naging lugar ng muling pagkabuhay. Ang dating ordinaryong chapel sa likod ng altar ay nilagyan ng mga kandila, litrato ng mga batang pumanaw, at mga mensahe mula sa mga magulang. Tinawag nila itong sulok ng pag-ibig. Isang araw, lumapit sa akin si Roberto habang nililinis ang mga upuan. Nakangiti siya, may halong pagod pero mapayapa. Padre, sabi niya, tuwing nandito ako pakiramdam ko kasama ko pa rin si Isabela. Tumingin ako sa kanya, at sa loob ng puso ko, alam kong hindi lang siya ang nararamdaman ng ganoon. Marami sa mga taong iyon, ang mga nasaktan, nawalan, nabasag, ay nabubuo muli, isa-isang piraso, sa ilalim ng kisam ng simbahan. At ang dating araw ng karahasan ay naging simula ng isang buhay na himala. Sa mga unang buwan ng Amor Eterno, nagpatuloy ang mga pagdalo ng mga magulang at lolo't lola na sugatan ang puso. Ang bawat pagpupulong ay parang paghawak sa isang sugat, may hapdi, pero unti-unting nagiging balabal ng paghilom.
Sa bawat linggo, mas marami ang nakikibahagi ng mga karanasan na mahirap ipaliwanag. Ang mga pangarap na tila mas malinaw kaysa sa araw. Ang mga palatandaan na lumilitaw na parang sinadya. Ang mga mensahe na tila galing sa kabilang dako. Ako, bilang pari, ay patuloy na nakaupo sa tabi ni Roberto sa bawat pulong. At sa bawat isa, mas nararamdaman ko na ang ginagawa namin ay hindi basta proyekto ng tao. May aninong bumabalot dito na hindi ko mailarawan kundi presensya. Isang Miyerkules ng hapon, dumating ang isang bagong mukha, isang babae na may malalim na mata, payat, nakasuot ng mahabang balabal. Nakilala ko siya bilang Cristina, isang ina na imigrante mula sa Romania. May dala siyang litrato ng kanyang anak na babae, 2 taong gulang, na namatay sa isang aksidente sa bahay. Hindi siya marunong magportugis ng mabuti, at ang kanyang mga salita ay parang bulong na nahuhulog sa hangin. Bibon ziwa, bulong niya sa simula ng pulong, halos hindi maintindihan. Nag-angat ng kamay si Roberto. Huwag kang mag-alala. Maupo ka. Walang salitang hadlang dito. Tahimik na nag-umpisa ang pulong. Isa-isang nagbahagi ang mga miyembro ng kanilang mga karanasan. Nang sumapit kay Cristina, wala siyang masabi kundi ang pangalan ng kanyang anak. Tumingin siya sa akin, pagkatapos kay Roberto, at umiyak. Lumapit si Roberto. Cristina, sabi niya sa mababang tinig, pwede ba kitang ipanalangin? Tumango siya. Inilagay ni Roberto ang kanyang mga kamay sa balikat ni Cristina at pumikit. Sa simula, akala ko normal lang na panalangin. Ngunit nang buksan niya ang bibig niya, ang lumabas ay hindi Portuges. Isang mahabang bugso ng salita, malinaw, mabilis, at may tamang himig ng isang wikang banyaga. Romanian. Napasinghap si Cristina. Dumnezeu, bulong niya, at agad tumugon sa parehong wika, luha ang nakangiti. Sa loob ng 10 minuto, nag-usap sila sa wikang iyon. Ang mga mata ni Roberto ay nakapikit, ngunit ang kanyang tinig ay malinaw, buo, at parang dumadaloy mula sa isang lugar na lampas sa kanya. Nang matapos, bumukas ang mga mata ni Roberto na parang nagising mula sa panaginip. Nagulat siya sa sarili niyang mga salita. Ano nang nangyari, tanong niya sa akin, nanginginig ang kamay. Lumapit si Cristina at hinawakan ang kanyang mga palad. Sinabi mo sa akin, sinabi mo ang palayaw ng anak ko. Fluturul meu albastro, ang asul kong paru-paro. Wala ni isang tao sa bansang ito ang nakakaalam niyan. Sinabi mo na naglalaro siya ngayon sa hardin at nakakalakad na siya ng perpekto. Wala kang paraan para malaman yon. Nagtinginan kaming lahat. Ako, na pari, at si Moura, na doktor, parehong walang masabi. Tahimik ang buong silid, maliban sa pag-iyak ni Cristina na may halong ginhawa. Hindi ko alam ang wikang iyon, bulong ni Roberto. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi iyon boses ko, parang si Isabela ang nagsasalita sa pamamagitan ko. Kinagabihan, tinawagan ako ni Moura. Hindi pa rin siya makapaniwala. Padre Miguel, sabi niya, 20 taon na akong doktor. Nakakita na ako ng lahat ng klase ng seizure, lahat ng klase ng psychosis. Pero hindi pa ako nakakita ng ganito, isang taong hindi marunong ng isang wika, biglang nagsasalita ng perpekto, na may impormasyong hindi niya maaaring alam. Hindi ko rin alam kung paano ipaliwanag, sagot ko. Pero sa bawat pagpupulong, may nangyayaring ganito, mga panaginip, mga salita, mga palatandaan. Tingin mo ba milagro ito? Tahimik ako. Tingin ko ito ay isang bagay na higit sa atin. Hindi ko alam kung milagro ang tawag dyan. Pero hindi ito kasinungalingan. 2 linggo matapos ang insidente kay Cristina, dumating si Obispo Silva sa isa sa mga pulong. Umupo siya sa gilid, tahimik na nanood, nakikinig sa bawat kwento ng mga magulang. Nakita niya kung paano nagsalita si Roberto, kung paano umiyak ang mga tao, kung paano ang mga panaginip nila ay may parehong tema ng pag-ibig at pag-asa. Pagkatapos ng pulong, kinausap niya ako sa opisina sa simbahan. Miguel, sabi niya, alam mo bang sa buong buhay ko bilang obispo, hindi ko pa nakikita ang ganito. Alin po, Monsignor? Isang ordinaryong tao na nagiging daluyan ng mga bagay na lampas sa paliwanag. Mga magulang na sabay-sabay nakakaranas ng parehong simbolo sa panaginip. At higit sa lahat, ang pagbabago ng mga puso mula sa galit tungo sa kapayapaan na ganito kabilis. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Kailangan nating magsagawa ng investigasyong eklesyastiko. Hindi para ipakita sa media, kundi para suriin kung ano ba talaga ang nangyayari dito.
Ito'y maaaring isang bagong anyo ng ministeryo. O maaaring isang bagay na kailangan nating alamin pa. Tumango ako. Handa po ako. Ngunit sa gabi, mag-isa sa aking silid, nag-umpisa akong makaranas ng sariling bangungot. Hindi bangungot na nakakatakot, kundi mga tanong na parang batis na walang tigil. Baka ako ang baliw. Baka isang kolektibong ilusyon ito ng mga taong sugatan. O baka naman ito ang pananampalataya na nabubuhay sa gitna namin. Halos 3 gabi akong hindi makatulog. Naglakad-lakad ako sa loob ng kumbento, nagdasal, nagrosaryo. Sa bawat ama namin, Hail Mary at Gloria, mas lalong lumilinaw ang isa, hindi ko kailangang maintindihan lahat. Kailangan ko lang maging tapat. Isang madaling araw, habang nakaupo ako sa kapilya ng kumbento, may tinig na hindi tunog pandinig kundi pakiramdam. Hindi ito boses ni Isabela, hindi ito boses ng Diyos sa anyong tinig. Ito'y pakiramdam ng otoridad at kababaang loob na magkasabay. Miguel, bulong ng pakiramdam, hindi ka tinawag para ipaliwanag. Tinawag ka para sumama. At doon, parang bumagsak ang isang bigat sa dibdib ko. Hindi ko pa rin alam ang lahat, pero alam kong kasama ko siya. Kinabukasan, sa misa ng umaga, nagsalita ako sa kongregasyon. Mga kapatid, sabi ko, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng nangyayari. Hindi ko alam kung milagro ito o isang lihim ng Diyos. Pero alam ko ito, ang ating simbahan ay naging tahanan ng mga sugatang puso. At kung saan may sugat na nagiging pag-ibig, nandoon ang Diyos. Hindi iyon sermon ng pari na may sagot sa lahat. Iyon ay salita ng isang taong nakikibahagi sa misteryo. At sa mga mata ng mga tao sa harap ko, mga parokyano, mga magulang ng amor eterno, mga bagong dumadalo, nakita ko ang parehong bagay, hindi takot, hindi pag-aalinlangan, kundi pag-asa. 17 ng Setyembre. Eksaktong 6 na buwan mula sa araw na nabalot ng takot ang simbahan. 6 na buwan mula ng isang lalaking sugatan ay nagtangkang paslangin ang isang pari sa gitna ng homilya, at sa halip ay napatigil ng isang salita, Isabela. Ngunit ngayong umaga, walang bakas ng takot. Sa halip, ang simbahan ay puno ng liwanag, hindi liwanag mula sa araw, kundi mula sa mga mata ng mga taong muling nabuhay sa loob. Sa labas, may pila ng mga gustong pumasok. Sa loob, bawat bangko ay puno ng mga magulang, anak, lola, binata, madre, at manggagamot. At sa gitna ng lahat, ako, si Padre Miguel Angel Herrera, nakatayo sa parehong altar kung saan minsang tumulo ang dugo ko. Ngunit ngayong araw, hindi dugo ang handog kundi buhay. Ang misa ay mas tahimik kaysa sa karaniwan. Bawat awitin ay parang panalangin. Bawat sagot ng kongregasyon ay may bigat ng karanasan. At sa ebanghelyo ng araw, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay, lahat ay tila napatingin sa isang direksyon, kay Roberto. Nakatayo siya sa tabi ng pulpito, nanginginig ang kanyang mga kamay, hawak ang maliit na notebook na naging kasama niya mula pa noong unang pulong ng Amor Eterno. Tumikim siya at nagsalita. 6 na buwan na ang nakaraan, halos wala na akong puso. Wala akong Diyos, wala akong dahilan para mabuhay. Ang naiwang galit mula sa pagkawala ng anak ko ay naging lason, at muntik ko nang ipainom yon sa isang taong walang kinalaman. Tahimik ang lahat. Wala ni isang kaluskos. Nang bumagsak ako sa gitnang pasilyo ng simbahan, akala ko yon na ang katapusan. Pero doon pala ako sinimulan ng Diyos. Tumingin siya kay Miguel pagkatapos sa mga tao. Ang anak kong si Isabela, hindi siya nawala. Nandoon siya sa mga salita, sa mga panaginip, sa mga kandilang sinisindihan natin bawat pulong. Hindi ko siya nakikita, pero naririnig ko siya tuwing may inang muling natutong ngumiti, o amang muling humihinga ng walang galit. Napasigok siya ng luha. Walang nagtangkang pigilin siya. Ang simbahan na ito ay naging tahanan ng mga sugatang kaluluwa. At si Padre Miguel, tumingin siya sa akin, at mumiti. Ikaw ang naging instrumento ng awa. Hindi ka bumaril pabalik. Niyakap mo ako. Pagkatapos ng misa, ilang magulang mula sa grupo ang kusang tumayo upang magpatotoo. Si Ana Mara, ang inang nawala ng batang si Sofa, ay lumapit sa mikropono. Gabi-gabi ko pa rin siyang hinahanap, sabi niya. Pero ngayong gabi, kapag natulog ako, hindi na ako mag-isa. Alam kong may mga kasama akong lumuluha rin pero hindi na kami lumulubog. Si Paulo, ang tahimik na amang nawala ng anak sa pagpapatiwakal, ay nagsalita rin. Sa loob ng 4 na taon, hindi ako makatingin sa salamin. Ngayon, kaya ko nang buksan ang bintana tuwing umaga.
At minsan may nararamdaman akong hangin na parang yakap. Ang lahat ay nakikinig. Walang sermon ang higit sa ganitong mga salita, mga patotoo ng pag-ibig na hindi namamatay. Sa harap ng altar, isang simpleng mesa ang nilagyan ng mga larawan, mga batang pumanaw, ngiti nilang na-freeze sa larawan, isang batang lalaki sa uniforme ng paaralan, isang batang babae na may hawak na teddy bear, isang binatilyo na may gitara. Sa tabi ng mesa ay isang malaking kandila, sinindihan habang umaawit ang buong kongregasyon ng Kisenor, Hazm Instrumento de tu Paz. Pagkatapos ng huling basbas, habang inaawit ng koro ang Ave Maria, sa malambot na tinig, si Roberto ay lumapit sa altar. Walang imik, walang drama, walang direksyon mula kanino man. Dahan-dahan siyang lumuhod sa mismong lugar kung saan siya dating tumayo, galit at handang pumatay. Ngayon, nakaluhod siya, ang mga palad ay nakatukod sa marmol. Tahimik siyang umiiyak. Tumingala siya at bumulong, "Salamat, anak. Hindi mo ako iniwan. Salamat sa pagturo mo sa akin kung paanong magmahal kahit wala ka na." Sa sandaling iyon, may kakaibang katahimikan sa simbahan. Lahat ay tila huminto. Wala akong nakita. Wala akong narinig. Ngunit sa loob ko may presensya. Hindi guni-guni, hindi emosyon. Isang presensya na hindi maaaring ipaliwanag, kundi lamang maramdaman. Parang bumaba ang langit sa kisam ng simbahan. Parang naroroon ang mga anak na iniiyakan ng kanilang mga magulang. Parang ang bawat panalangin ay narinig. At ako, isang simpleng pari na minsang nagduda sa lahat, ay tumayo sa altar, tinapik ang aking dibdib, at marahang bumigkas. Ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa kamatayan. Nang nagsimula nang umalis ang mga tao, isa-isang lumapit sila sa akin. Ang ilan ay yumakap. Ang iba'y walang sinabi kundi luha. Ngunit bawat isa, alam kong may dalang pagbabago. Habang pinapatay ang mga kandila sa altar, pinikit ko ang aking mga mata. Isang huling panalangin. Panginoon, salamat. Dahil nang binuksan namin ang puso namin, nakita namin na ang pag-ibig ay hindi salita, kundi milagro. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam,